Bakit naman yan yung pinalit ninyo? Sana kinuha niyo yung mga bagong binili ko sa Amerika. Yun na lang ang ipalit niyo dito, ha? At saka yung mga maduduming labahan ng sir niyo, baba niyo na. Nag-iipon na masyado dito, eh. Huwag niyo rin kalimutan yung sa dry cleaners. Kunin niyo na rin, ha? Itong mga damit na marumi. Pakidala na yung iba sa linen room, ha? Oo po. Kunin ko lang ho yung isa. Ay, naku, Ferdinand. Ay, ang gulo-gulo talaga. Hindi pa ayusin ito, naku. Ma'am? Ma'am? Nandiyan po si Sir Romel sa sala. Pakisabi, susunod na ako. Sige po. Pagmeriendahin niyo na, Manang, ha? Sige po. Sige, mag-aayos na ako sandali. Trina, kumusta na si Lilian? Ferdinand, mas mabuti siguro kung huwag niyo munang bisitahin si Lilian. Ha? Bakit? Madidistress lang kasi kayo sa itsura niya eh. Trina, nakikiusap ako sa'yo. Kung pwede sana gawin mong lahat ng makakaya mo para bumalik sa normal si Lilian. Sir, ito na po yung yelo. Thank you. Pwede ko po ba kayo maistorbo saglit? May gusto lang po sana akong sabihin sa inyo tungkol kay Ma'am Lilian. Go ahead. Ano yun, Catherine? Siguro po dapat mas dalasan niyo pa po yung pagbisita sa kanya. Kasi baka mamaya may masama na po nangyayari sa kanya eh. Baka hindi na po siya naalagaan ng maayos ng doktor niya. Catherine, galing na doktor si Trina. Galing ako doon kanina. Sabi niya sa akin, hindi raw iniinom ni Lilian yung mga gamot niya kaya siya lumalala. Pero ang sabi po ni Lilian, yun daw yung nakakapagpabaliw sa kanya. Catherine, mentally unstable si Lilian. Paranoid. Palaging nasa isip niya meron nananakit sa kanya kahit wala naman. Excuse me, Catherine? Ano sinasabi mo? Paano mo malalaman kung nagsasabi nga ng totoo o hindi mula sa isang baliw? Ha? For all you know, she's just making up stories. Can we just lay off this topic for now? Dapat hindi mo kami pinapakialaman. Isa pa, you should know your place in this home. Isa ka lamang sampi dito. Hindi mo kami dapat pinapakialaman at ang aming mga family concerns.